Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Tunahin na nga nating pag-usapan ang nakakaiyak po na mensahe ng Grand Champion po ng The Clones ng Itbulaga. Sabi po ni Jean Jordan Avina, since anniversary niya nga po kahapon, "It's been a year since I joined the Clones. Ang bilis ng panahon. What a roller coaster ride it has been. I am deeply grateful to Itbulaga for giving me the opportunity to perform on their stage as Karen Carpenter. Imagine this, January 2, 11 p.m., I received a call asking me to perform the very next day. I tried to sleep early so I have enough energy to give my best, but it wasn't easy. Halo-halong emotions ko, my heart was racing, knowing it would be my very first time performing on Itbulaga stage. I never expected that performance to turn out the way it did. 5.1 million views on YouTube, and the journey didn't stop there. The love and support continued through the semifinals, pre-grand finals, and the grand concert itself. Winning the title of the Clones filled my heart with so much joy. The journey, however, was a rough road for me. I experienced rejections, defeats, and bullying, but I never stopped pursuing my dream. I never expected the recognition from people, and now, whenever they see me, they call me Karen. That alone makes my heart so happy. It was the plot twist I didn't see coming, but one I've been working so hard for last 2025, and I will continue to work even harder to pursue my lifelong dream. Thank you, Itbulaga, for everything. Your stage will always be one of the best stages I've ever performed on. And to Karen Carpenter, thank you for the beautiful music you and your brother created. Your songs helped shape my childhood and mend the heartaches I went through. This journey is and will always be an honor. God is good all the time." So kahit hindi na po siya parte ng Itbulaga mga kadabarkads, ay malaki po talaga ang pasasalamat niya sa Itbulaga, sa TBJ Production na kung saan naging parte siya ng naturang programa. And advance congratulations sa magiging concert mo on March 7 dito yan sa New Zealand. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads ang naging reaksyon po ng mga dabarkads at taong bayan sa ginawa po ng Itbulaga na makapagbigay po ng birthday greetings ang anak po ng totoong Matt Monroe kay Roel Carino. Sabi nga dito, anak ni Matt Monroe na si Michelle Monroe, binati si Roel Carino na kanyang mismong kaarawan sa isang pambihirang pagkakataon. Sa gitna ng kasiyahan ng kanyang kaarawan, isang pambihirang mensahe ang dumating na agad ikinagulat at ikinatuwa ng mga tagahanga. Isang pagbati mula sa anak ni Matt Monroe mismo ang ipinadala para kay Roel Carino. Sa isang iglap, ang selebrasyon ay umangat mula sa pagiging personal na okasyon patungo sa isang makasaysayang sandali para sa The Clones at sa buong Pilipino or music community. Para sa maraming fans, ito ay isang malinaw na simbolo ng pagkilala, hindi lamang sa husay ng panggagaya kundi sa respeto at dignidad na ipinakita ni Roel sa pamana ng musika ni Matt Monroe. So kinilala po si Roel Carino, ng anak ng totoong Matt Monroe, at isa po itong malaking karangalan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol naman dito kay Jerome Ibardome. So may suggestion po ang mga Jeromantics para hindi nyo daw ma-miss si Jerome. Sabi po ni Ma'am Rose Bean, may suggestion po ako about sa non-appearance ni Jerome sa Itbulaga, especially today sa birthday ni Roel. Paki-search po sa YouTube ang Itbulaga or TBJ. Sa Facebook, nakapost po ang January 3 show nila. Doon po tayo mag-express ng sympathy para sa ating idol. I'm sure mababasa nila at if makita nila na marami tayong supporters. I think ito yung best support na mapapakita natin. Yung mga sentiment kasi natin dito is tayo-tayo lang ang makakabasa. Much better if makapag-comment or post po tayo sa mismong account ng Itbulaga. Suggestion ko lang po. Sabi naman po ni Ma'am Marta, we understand your feelings, emotions, frustrations, and disappointments.
Hindi man po kami makapagbigay ng enough reason for you, ang magagawa lang po namin ay damayan kayo. Let's not bash TBJ and the admins. We don't have to point fingers. Ang magagawa lang po natin ay mag-wait patiently dahil ang lahat ay according sa plano ng Lord. We thank you for the support and love kay Jerome. Matulog tayong lahat ng may kalmadong puso. So maging positive lang tayo mga kadaberkads sa mga supporters po ni Jerome Ibardome. So nauna na po nating nasabi kung bakit po wala si Jerome kahapon sa Itbulaga at sa birthday celebration po ni Rowel Carino. May nabasa nga tayo na may sakit daw po si Jerome. At eto pa ang magandang balita, nabasa rin po natin mga kadaberkads na ito pa lang si Jerome di umano ay contract artist na ng TBJ Production. Narito po ang ilang pruweba na nakalap natin sa mundo ng social media. Sabi po ni Ma'am Elinita, kakalungkot kasi ba't wala si Jerome? The fact na he is a contract artist na ng TBJ, what is the score sa kanila? Ang last niyang performance is kay Ian Red. Anong update kay Jerome Cyrus Ibardome? Ito pa po mula naman kay Sunny. Sabi niya, no need po magmakaawa si Jerome sa TBJ. Contract artist na po siya at anytime na gusto niya magpunta, okay lang. Sabi naman po ni Mamueng, nag-sign siya kasama siya sa nag-sign, di ba announce pa nga ng TBJ? Kaya nga napasama siya sa ninong at ninang kahit wala siyang Pasko. So ngayon ko lang po nalaman mga kadaberkads na pumirma na po pala ng kontrata si Jerome Ibardome mula po yan sa mga netizen na nabasa natin dito po sa mundo ng social media kasi wala pa naman pong kino-confirm diba si Jerome Ibardome na pumirma na po siya ng kontrata sa TBJ Production. Pero yun nga po nakakapagtaka bakit kasali siya sa Ninong at Ninang, ibig sabihin parte na rin po talaga siya ng Itbulaga. Kasi kung inyo natatandaan mga kadaberkads, pinag-sign po ng kontrata, 'di ba? Itong si June Jordan pero tinanggihan po niya. Ngayon bilang kapalit, siguro si Jerome Ibardome 'yon. Kasi alam naman natin na deserve talaga ni Jerome Ibardome maging parte po ng naturang programang Itbulaga. Kasi sobrang husay niya po, 'di ba? Sa panggagaya niya po dito kay Elvis Presley. At katunayan po niyan, di ba, na parangalan po siya para sa Gawad Amerika. Yun nga lang hindi po siya naka-attend mga kadaberkads kasi Hollywood po ito ginanap. Medyo malayo po ito mga kadaberkads. Buti sana kung dito lang po sa ating bansa po pwede po na si Jerome makapunta. Pero bilang malayo nga po, isang fans club po ang kumatawan para kay Jerome Ibardome at tumanggap po ng naturang parangal. Kaya kung may magko-compare po kay Jerome Ibardome at dito kay Rowel Carino, parehas po silang may award mga kadaberkads. Kaya sana nga daw ay pantay-pantay ang trato ng TBJ Production at ng Itbulaga sa mga clones natin. So sana po ay malinawan po ang lahat mga kadaberkads kung bakit wala po si Jerome Ibardome sa Itbulaga at kung ano ang dahilan kung bakit wala ito dahil meron po siyang sakit. Pwede ring may ibang commitment mga kadaberkads, pwede ring busy po sa simbahan. Marami po ang posibilidad kaya sana po ay kumalma ang lahat at wag nang batikusin ang non-time show na Itbulaga. So paano mga kadaberkads, hanggang dito na lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.